most of you po ay nanalo na sa magpasikat, my question is, ano sa tingin nyo this year yung formula para manalo sa magpasikat? Ano kaya ang formula? Anong formula? Oy, parang dapat kaibigan yung mga hurado. Kung sino sila, Hindi naman sila personal. kilala. Kasi alam mo siya, yung bukod sa pahuhusayan, may kasama rin siyang swerte. Kasi minsan kahit ang huhusay ng mga kasama mo, ang husay mo, ang naghanda kayo, pag minalas ka. Just like what happened to our group last year, handa kami dun eh. Ilang milyon ang ginastos namin sa prod, minalas kami. May nangyaring masama dun sa prod namin na hindi namin may paniwanan kung bakit siya nangyari. Pero wala kang tayong magagawa, tanggapin, minalas tayo. Kasi hindi na rin namin alam kung kanina isisisi eh. Lahat kami ginawa namin yung kaya namin. Pero ano nangyari? Sino nagtanggal ng saksakan? Yung ganon, yung bakit hindi umere, ba't naputol, ba't nawala, yung ganon. Pag minalas ka. So may kasama siyang swerte din talaga. Ano ang formula? Ate Lassie, ano sa tingin mo? Yun nga, nabanggit nga ni Meme na wala talagang formula. Shortihan talaga. Pero gawin mo lang yung best mo at makuha mo lang yung puso ng badlang people at ng mga dyan. Kailan pala ito puso ang tae? Puso pa lang badlang tae. Kaya pala nakita ko na tumayo, tumitibok-tibok yung sila. Puhin tayo nila, tumitibok-tibok. Mr. Ogie, ano ang tingin mong formula? Winning formula? Sa naman, di pa siya nag-champion ka na. Kasama ako. Kaya nga tingnan natin, ano kaya ang mga tricks ni Sir Ogie this year? Kailangan kakampi mo si Kim. Yung mga formula. Dami mo pinanalo this year, Kim. Hindi naman. Pero tama si Lassie eh. Parang, ewan ko, hindi naman importante yun. Importante talaga. Diba, binigay mo yung Bonus na lang. Hindi putyo-putyo yung ginawa mo, diba? Yung talagang pinaghirapan mo, pinag-isipan nyo, pinigaan nyo lahat ng efforts nyo para makapagpalabas na isang magpasikat na worth their time ng ating madlang people. Yun ang At saka siguro isa sa pinakamagandang na ituro sa ating ito magpasikat. Siyempre lahat kami, gustong-gustong manalo. Pero pag hindi kami nanalo, kaya-kaya namin tanggapin hindi kami nanalo. Yeah. Diba kasi lalo sa mga highly competitive people, yan ang pinakamahirap tanggapin. Paano ka hindi mananalo? Paano pag hindi ka nanalo? Anong mangyayari sa'yo? Anong gagawin itong karanasan sa'yo pag hindi ka nanalo? So itong mga pagkakataon, parang pag nanalo kami, ang saya-saya namin. Pero pag hindi kami nanalo, ang saya pa rin namin kasi masaya kami para dun sa nanalo. At ang saya namin kasi pag in-announce yung winner, kahit hindi kami yung in-announce na winner, masaya kasi tapos na nakaraos at alam namin nakapagpasaya kami ng maraming. Si Kuya John. Ano? Kaya may formula ba? May formula na kasi ang dami mo panalo. Oo. Walang formula. Sa amin kasi, sa akin more on mapasa yung mensahe, yung performance. More on that. Bonus na lang kung napili ka bilang champion. Pero para sa amin, lahat ng team dito, may gustong ihatid na mensahe para sa madlang people. And masaya na kami kapag nakuha nila yun, kahit hindi kami manalo. Yes, it's always the message. Kaya nasa kahit hindi kayo manalo. So huwag ka malak, kukunin namin yung message. Ano ba message mo? Well, kaya naman good luck sa kanila this year, hindi ba? Pero eto, thank you so much sa ating ESPN. Thank you very much. Thank you so much. Next naman ang ating push.com. Hi mga pushers! First of all, thank you for making us all happy for the past 15 years with our family. My question po is, for our long-time host, what's the greatest lesson you have learned in the past 15 years? And for our new host, what is it to be part of the Showtime family? Sino po pwede sumagot? Sino na? The best thing that I've learned, that most of us learned in our 15 years, is to just keep on going. For the past years, we just had to keep on going. Kasi, what if we decided to stop? What if we decided to quit? Meron ba tayong pinagdiriwang ngayon? Diba? So, it was all worth it.
all the pains, all the tears, all the everything, every single experience, it was all worth it. So we just have to keep on going kasi that's how you live. Diba? You try, you win, sometimes you do not win. You just have to try again and just live. Diba? Hindi mo siya pwedeng ihinto. Hindi mo siya pwedeng ihinto. Kasi itong programang ito, hindi lang siya trabaho. Hindi lang siya lifestyle. Life na din namin siya. Life na din namin siya. Ako personally, I cannot see myself not doing it sa mga susunod pang taon. Lagi siyang malaking bahagi ng mga bagay na ikinoconsidera ko. Kasi hindi ko lang, sabi mo parang hindi na nga ito bahagi ng buhay. Parang buhay ko na yung showtime. So hindi ko pwedeng ihinto yung showtime kasi hindi ko gusto yung ihinto yung buhay ko. Gusto ko lang siyang paanurin kung saan man siya mapunta, kung ano man ang mangyari, magpapaano ako at magpapatuloy ako. Because I just want to live. Squeeze mo. Ako, gusto ko lang dagdag sa sinabi ni Vice na mahirap mag-host kasi unang-una sa live. Tapos, hindi siya tulad ng acting na meron kang character na ginagampanan. Kasi pag-host ka, ito yung ikaw mismo to eh. Ito ka sa loob ng bahay mo, paglabas ng bahay mo, ito ka rin. Kaya pag meron kang personal na problema, parang ang hirap niya itago na kailangan mo lang gampanan yung pagiging host mo kasi ang gusto ng tao ay magpasaya. Papasaya mo sila. So, wala silang pakialam po ano yung nararamdaman mo ng araw na yun. So, pero kailangan mong ituloy po ano yung ginagawa mo para sa madlang people. Okay. Kimchi. Ako, as a new host, ang Showtime kasi hindi lang siya basta, hindi siya house. Showtime is a home. Na nandun yung iba't ibang klase ng tao. Tapos doon mo, dito kasi meron ako ditong ate, kuya, nanay, tatay. So parang isa siyang malaking bahay na akala ko hanggang doon lang yung kaya ko. Pero dahil sa mga ate, kuya, nanay, tatay ko, parang ang dami pa palang pwedeng mangyari and ang dami pa palang pwedeng matutunan. And dito ko rin natutunan na hindi ko dadalhin yung sarili kong problema sa harap ng mga tao. Pag nandito ka na sa stage na to, ang tanging gagawin mo lang ay magpasaya ng madlang people. And yun yung isa sa mga natutunan ko talaga. Na ang dami nangyayari dito sa Showtime, but at the end of the day, we just want to make each and every madlang people happy, inspired, ganyan. Madadala namin sila sa mga emosyon namin, pero we just want to inspire and make people happy. Yun na yung mga Yeah, thank you so much, Kim. Maraming salamat din po sa push.com. And lastly, we have MJ Felipe from ABS Silen TV Patron. Belated happy birthday, MJ! Happy birthday! MJ! Tanong ka lang, pwede ba ako mag-chismis? No, I would have to say, kayo, yung program ninyo is the most talked about show in the country today. Kasi araw-araw, ang dami namin naririnig na good news, bad news, rumors, fake news. So ibig sabihin, lahat talaga is everyone's so interested sa inyo. Kanina na-touch na ni John Party yung parang gusto kong marinig about the haters na pinabato sa inyo. You also talked about si Jackie medyo nagpa-punchline na ng mga binabato sa kanya. Si Vice may sinabi na, oh eto na nga. Okay, I'm sure you guys know what people are talking about. So, ang gusto kong marinig from Vice and Bong is ano yung reaction nyo. Kasi may mga theory pa na sinasabi na there's a demolition job against Showtime. Parang may ganun pa. So, sa dami ng mga lumalabas na intriga at balita tungkol sa inyo, ano na yung gusto niyo sabihin? Vice and Bong. Well, there really was and there really is a demolition job against Showtime. Pero syempre, hindi naman natin sabihin kung yun ang gagaling yun. Pero, yung ginagawa sa social media, demolition job yun. Diba, ng mga tawag dito? Ang tawag dito sa mga trolls. Demolition job yun eh. Diba? Meron silang masamang intensyon at balak. Sa demolition job yun. Kanina, before going to this press conference, we went to a Thanksgiving Mass.
At sabi ko, ang sarap-sarap naman itong moment na ito. Ang ganda nung sinabi ni Father. Bago pa nagkaroon ng era ng social media, nung panahon pa lang nila Jesus, laganap na ang fake news. Yun yung OG fake news. Napakaraming peddlers ng fake news. Bakit? Kasi si Jesus ay umabot sa napakalala ng kasikatan niya. Hindi na makontrol at maagapan ng mga hindi siya gusto ang kasikatan na pinatamasa niya. At ang impluensya niya sa maraming tao. At yung kapangyarihan niya sa maraming tao. Kaya, kailangan magpalaganap ng mga masasamang, ng mga mali at masasamang balita para masira ang kanyang popularidad at kapangyarihan at para mabasag ang magandang pagkakakilala sa kanya. Yun ang ginagawa. So, noong mga panahon na naggagamot siya ng mga may sakit, sinasabing demonyo siya. Noong mga panahon na nagpapatanggal siya ng mga masasamang espiritu, sinasabi, kaya niya natatanggal yung masamang espiritu kasi demonyo si Jesus. So, kinakailangan babasag ang magandang paningin sa kanya ng tao at ang popularidad kasi kapangyarihan niya yun. Kailangan mabasag yun dahil may ibang tao na gustong makuha ang kapangyarihan niya yun. Ganon din ang patuloy na nangyayari din. Hindi lang sa amin. Diba? Maraming demolition jobs laban sa napakaraming tao. Bakit? Kasi maaaring kami ay merong kakayahan, kami ay nasa isang posisyon na gustong maranasan at makuha din ng iba. At para makuha nila yun, kailangan nilang subukan yung ganong ruta. Diba? Ganong ruta. Kailangan natin gumawa ng mga ganong paraan. Baka sakaling babasag natin yan at makuha natin kung anong meron sa kanila. So, anyway, again, as I said earlier, we just have to deal with it and we just have to keep on going. Diba? Ang maganda, we are surrounded by great people, wonderful management. Alam nila kung paano nila kami tutulungan, i-guide at itatayo. At kaming lahat, sa dami ng pinagdaanan namin, I believe that our team is strong enough to be able to battle all these negativities, all these challenges, all these threats together. It will be hard kung hindi kami magkakasama. Kaya yun ang lagi namin pinananatili at itinatawid yung kailangan magkakasama tayo. Kasi kung isa-isa lang, manghihina tayo at baka hindi tayo magtagumpay. And that is the essence and the strength of this team. We are one together, against and for everything. Dagdag ko lang sa sinabi ni Vice. Wala naman talagang perfecto eh, di ba? May mga pagkakamali. Sa dami mong ginawang tama, isang pagkakamali na nagawa mo, ang maaalala ng tao, yung isang pagkakamali mo. Kumbaga, hindi mo mapipis lahat ng tao. Kaya, kailangan mo lang gawin, harapin kung ano yung daloy na dumadaan. Alright. Tsaka marami itong pinapalampas namin kasi hindi talaga nila alam kung ano nangyayari. Maraming tao, lalo na yung mga tao sa social media, na akala talaga nila, alam nila yung totoong nangyayari sa loob ng ABS at sa loob ng studio at sa loob ng relasyon namin sa isa't isa. Na minsan, hindi na lang namin pinapansin para manatili sila mukhang tanga. Kasi pag itinuwid mo, di ba mahihinto yung pagiging mukhang tanga nila? Hindi mo na dinidify. Para mukhang tanga sila habang nagdudulong-dulungan sila at naniniwala silang tama yung mga sinasabi at ginagawa nila. Okay. Thank you, guys. Thank you, Bong. Last question na lang. So for the record, you're a total of 17 hosts right now. So ang nandito ngayon is 13. Umalis si Chang Ami, 14. Teddy, Ann, and MC. So 17. Matatagdagan pa ba kayo? Ano daw? Ang balak namin maging 54 lahat. Madadagdagan pa, hindi namin masabi. Dati hindi namin masabi. Wala, hindi intentional yung kunwari. This year, tagdag natin si Darren. Next year, si MC Silasi. Parang gano'n. Parang sinasabihan niyo ba yung number of years nyo sa number of hosts nyo? No. Hindi naman siya sinasadya na dapat next year may madagdagan na isa. O dapat sa susunod na may mabawasan 4 ha. Yung gano'n. Pero wala akong nakikitang masama. Kung lumaki ang pamilyang ito, di ba? Ang mahirap, kahit sa ang pamilya naman di ba? Kahit sa ang pamilya, kahit gaano pa kayo ka-close, kahit hindi pa kayo masyadong close sa pamilya, kahit hindi kayo masyadong strong ang pamilya nyo, lahat kayo ayaw na ayaw nyo may malalaga sa pamilya.
May pamilya bang matutuwa pag naman may namatay at nalaga sa pamilya nila? Di ba wala? Kaya nagtataka ako sa mga tao na babasa ko sa social media. Anong klaseng puso may meron ng tao doon? Bakit gusto mo may malagas sa isang pamilya? Kung sa pamilya mo may malagas, matutuwa ka ba pag nalaman mo may ibang tao nag-wish not for you? Diba? Anong klaseng puso meron ka para i-wish mo na sana malagasan itong pamilya ko? Diba? Kung ganun ka at wini-wish mo na sana may malagas sa pamilya to, it's about time you question the kind of heart that you have. Thank you guys. It just really goes to show that everyone's eyes on you. Talagang pinapanood talaga nila. Yeah, and it's a good thing. Every day. So, Gaya, I just want to echo yung sinabi ng taga-push kanina. Thank you for making the Badlang people happy every day. Thank you. Thank you. Nadadagdagan, hindi ba? Pero eto naman, nadagdagan naman tayo ng isang taon. Kaya may magpasikat naman tayo, wise. Of course. Oo. Mangyayari yan ng October 21 hanggang 26. Sabangan natin yan. And there you have it. Badlang Onliners at Badlang people dyan. Maraming salamat po sa pagdating at pagtangkilik ng ating Kinsey Anniversary. Siyempre, huwag muna kayong aalis dahil mayroon po tayong oras para sa ating promo spills. Pero dito na muna natin tatapusin ang ating Media Day. Maraming salamat po at magkita-kits tayo sa October 21 to 26 ang ating